At ang kakaibang paraan ng pag-aalaga na ito ay tumagal hanggang mag-aral ako sa middle school. Kung may mang-aapi sa'yo, tawagan mo si tatay. Hindi na, tatay. Bakit hindi? Pag nag-away, mapupunta ka sa istasyon ng pulisya at makakatanggap ng disciplinary action. Makakaapekto sa rekomendasyon mo. Hindi ba ito si Chloe? Sino tong lalaking to? Magulang ba talaga siya? Papasok na ako. Lumayo ka sa lalaking yan, sa eskwela. Si. Narinig mo ba? Yung bagong estudyante, ang tatay niya ay si Arturo, yung may tattoo, na dati tambay sa kanlurang bahagi, nasasangkot sa away, at nakulong. Tahimik. Magsimula na tayo ng klase. Ang klase ngayong araw ay tapos na. Magsiuwian na. Hi, ikaw si Chloe, tama? Wow, Kung mayroon kang mga tanong, pwede mo akong tanungin. Ako ang class president. salamat. Sa paaralan, mabilis ang oras. At makalipas ang isang buwan. Ang unang buwan ng pagsusulit ay lumabas na ang resulta. Chloe, gumising ka. Pasensya na, Ginoong Santos, kagabi. Ang tatay ko ay naglalaro ng poker. Pumunta ka sa opisina ko. Okay, Chloe, ang mga grado mo ay talagang magagaling. salamat. Pero sasabihin ko sa'yo, ang middle school ay hindi katulad ng elementary school. Alam ko. Kaya ba ng pamilya mo, bigyan ka ng magandang kapaligiran sa pag-aaral? Uwa. Sige, bumalik ka na sa klase. Oh, Chloe, ano ang pinag-usapan mo at ng guro kanina? pag-aaral? May problema ba? May ilan sa amin na pupunta sa library para mag-aral sa Sabado. Gusto mo bang sumama? Sige. Nandito ka na. Maupo ka. Umhum. Para mas madaling maintindihan ang problemang ito. Wow! Ang ganda ng notes mo. Ang linis. Sanay lang. Sa bahay, may tutor ka ba? Wala. Wala. Itong formula derivation, hindi ko masyadong maintindihan. Pwede mo bang ipaliwanag? Ito ay triangle S. At dai, tama, tapos. Paano ito? Ipaliwanag mo rin ito. Tingnan mo. At ito naman, wow! Ang galing mo talaga! Chloe, alis na kami. Umhum. Nay, nasaan ka? Nasaan ka? Nasa library. Pwede ka bang lumabas at maglaro? Nay, Si. ang bilis ng panahon. Bago ko namalayan, nasa unang taon na ako ng middle school, ikalawang semestre. Sa huling pagsusulit, nakuha ko ang pangatlong pwesto sa lungsod. Pangatlong pwesto sa lungsod? Oo. Para sa huling malaking problema, ang solusyon ko ay may dagdag na hakbang, nawalan ng 4 na puntos. Kung hindi, ako sana ang una. Sino ang una? Mataas na paaralan ng Northside. Isang lalaki na nagngangalang Liam. Kilala mo siya? Hindi, Gusto mo bang may mag-imbestiga sa kanya? hindi na kailangan. Paano kung nandaya siya? Tatay, ito ay pagsusulit sa buong lungsod. Malamang hindi siya nandaya. Okay na ang pangatlo. Ayos na. Oy,
Noong araw, kapag nakikipag-away ang nanay mo, pangatlo rin siya sa lungsod. Tatay, malapit nang magbakasyon ang paaralan para sa tag-init. May kumperensya ng magulang guro. Hayaan mo ang nanay mo ang pumunta. Tiyakin mong paalalahanan si nanay. Para sa mga kumperensya ng magulang guro noong elementary school ko, ikaw at si nanay ay madalas na hindi pumupunta para maglaro ng poker. Si. Inimbitahan ko kayong mga magulang ngayon para sa isang simpleng dahilan. Magulang ni Chloe. Oh. Mangyaring umupo ka. Sige, hayaan ninyong ipahayag ko ang mga huling marka. Chloe. Unang pwesto sa Baitang. At pangatlong pwesto sa lungsod. Bakit mo ako tinitingnan? Tingnan mo ang guro. Ang kumperensyang ito ng magulang guro ay natapos na. Hoy, ikaw ba ang nanay ni Chloe? Oh, magaling si Chloe. Paano mo siya pinalaki? Wala naman kaming ginawa. Walang tutor, wala. Kaya sa bahay lang? Sa bahay lang. Kagabi, sa balkonahe, nagmamasid siya ng mga bituin. Akala ko tulala lang siya. Pumunta ako para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Physics. Talaan ng obserbasyon. Ginoong Santos, hindi ako makakadalo sa susunod na kumperensya ng magulang guro. Maglalaro ako ng baraha. Kumusta ang komperensya ng magulang guro ngayon? Mabuti. Ang ating mahal, Siya ang nangunguna sa kanyang baitang. Magdiwang tayo, tawagin ang mga kaibigan. Kumain tayo ng marami. isama na rin si Chloe. Hindi siya pwede. Kailangan niyang gumawa ng takdang aralin. Martha, ano sa tingin mo ang pinakamagandang bagay na ginawa natin sa ating buhay? Ano? Hindi tayo nakialam. Tama sila. Walang nagsabi sa akin kung ano ang gagawin. Sa halip, naging ako ang taong gusto kong maging. Ngunit ang landas na ito ay mas mahirap kaysa sa inakala nila. Ang oras sa bahay ay mabilis lumipas. Bago ko man lang namalayan, oras na naman para sa paaralan. Ang anak ng isang manggugulo, lumabas ka sa honors class. Oy, Chloe. Gusto mo pumunta sa tindahan ng merienda? Oh, Bumalik ka sa iyong upuan. Buksan ang inyong mga libro sa pahina 27. Sige, iyan na ang lahat para sa klase ngayon. Pagkatapos ng klase, Chloe, dalhin mo ang iyong mga tala sa klase at pumunta sa aking opisina. Tapos na ang klase. laro na naman ng taong iyon. Sino ang gumawa nito? Chloe, okay ka lang? Ayos lang ako. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Nagsusulat ng nakakainsultong tala. Tinatakot ang mga kaklase. Ang insidenteng ito ay lubhang seryoso. Tatanungin ko ang bawat isa ng paisa-isa at malalaman ko kung sino ang nagsimula nito.
Chloe, natakot ka ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang ugat nito. Talagang hindi mo alam kung sino ang nag-iwan ng tala. Hindi mahalaga. Paano naman hindi mahalaga? Iyan ay bullying. Kaya ko itong hawakan mag-isa. Ikaw ay isang tao na laging mas gustong solohin ang lahat. Sanay na ako. Hindi ka dapat masanay dyan. Magkaibigan tayo. Ang magkaibigan ay nagtutulungan. Salamat. Ngayong tanghalian, may BBQ ribs sa cafeteria. Tara na. Hindi ka ba pwedeng magpakita ng konting emosyon? Sige, naantig ako. Kung maghihintay pa tayo, maubos na ang ribs. Hoy, hintayin mo ako. Sa tingin ko, X+. Pasensya na. Tingnan mo naman kung saan ka pupunta. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Ano ang tinitingnan mo? Nasa forum ako. Nag-post ako ng problema sa math. Nagtatago ito ng isang encrypted message. Kapag na-solve mo na, makikita mo ang mensahe. Alam ko kung sino ka. Juan. Kaya, na-solve na niya. At nakita niya ang mensahe. Ang nag-prank sa iyo ay si Juan. Tara, isama kita para harapin siya. Hindi pa. Ika-11 siya sa baitang. Hindi siya umabot sa top 10. At ako ang nasa unahan niya. Hindi ko na siya kailangan harapin. Ang problemang iyon. Ang pinakamagandang pagharap. Chloe, may sumulat sa'yo nang nakakainsultong tala dati. Inimbestigahan ko ito. Si Juan ang gumawa. Binigyan ko siya ng matinding pagsaway. At binigyan ko siya ng academic warning. Salamat, Ginoong Santos. Siya nga pala. Sa ilang araw, ang lungsod ay nag-ho-host ng math contest. Dahil sa galing mo sa math, gagawa ng exception ng paaralan. Para ay sign up ka, binigyan ka ng eligibility to compete. Kailangan pumirma ng magulang mo nitong liability waiver para sa contest. Pwede bang pumunta ang nanay at tatay mo? Darating ang nanay ko. Sige. Pwede bang tumama ang isa pang magulang? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, sa araw mismo ng contest, nandyan ang lupo ng paaralan. Para lang sa itsura. Ginoong Santos, sa tingin ko, maayos naman, manamit ang nanay ko. Sige, tapos na ang usapan. Pumasok ka at kunin ang pagsusulit. Si. Hindi siya mukhang mabait na tao. Kumusta? Hindi naman masama. Mahirap ba? Hindi. Mabuti. Tara na. Tara, mag-hotpot tayo. Sige, iyon na. Hoy, tama. Si Chloe mula sa klase natin. Unang pwesto sa paligsahan ng lungsod. Perpektong marka. Masyado kang mabait. Chloe, batay sa iyong pambihirang pagganap sa math competition. Garantisado ka ng pwesto sa paligsahan ng estado. Ang paligsahan ng estado, magsisimula sa ilang araw.
Kailangan mong maghanda ng mabuti. Alam ko, Ang paaralan ay mag-aayos ng tutor para sa'yo. hindi na. Kaya ko ito ng mag-isa. Sigurado ka ba? Ginoong Brown, nakita mo ba ang aking mga contest notes? Ikaw ba ang nag-ayos ng mga ito? Ang sistema sa paglutas ng problema na ito. Kailan mo sinimulang itayo? Ika-4 na baitang. Chloe, ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Mag-aral nege matematika. Naisip mo na ba kung saang universidad mo gustong pumasok? Lunti ang tanawin. Sa tingin ko kaya mo. Binabati kita. Salamat. Alam mo, nasa Math Olympiad class ako mula noong unang baitang. 6 na taon. Pero natalo pa rin ako sa iyo. Isang taong hindi kailanman kumuha ng anumang tutoring classes. Chloe, magiging kahanga-hanga ka. Ikaw din? Huwag mo akong aliwin. Pero, yung notebook mo, pwede bang tingnan ko saglit? Hindi ka ba natatakot na kokopyahin ko ito? Hindi mo ito makokopya. Ito ang aking sariling proseso ng pag-iisip. Kailangan mong magkaroon ng sarili mo. Sa totoo lang, minsan ang paraan ng pagsasalita mo ay talagang nakakainis. Ano ito? Ipakita mo. Patingin ko sa'yo. Ang pamilya Smith ay may henyo. Ang tatay mo ay nasa auto repair shop ngayon, nagmamayabang buong hapon. Ano ang iyabang? Nagbabahagi lang. Yun lang. Pinakita mo sa bawat customer sa iyong telepono ang screenshot ng report card. Oo, tingnan mo ito. Ipinagmamalaki kita. Chloe, paano ang lahat ng mga natutunan mo? Maaaring hindi ako masyadong marunong. Pero isa ang alam ko, mas magaling ka kay nanay at sa akin. Tatay, huwag kang magpatawa. Seryoso ako. Ang landas na tatahakin mo ay mas mahaba kaysa sa amin. Ano ang amoy na iyan? Ay naku, ang aking tadyang. Para saan ka nag-iimbake? Noong nakaraang paligsahan ng lungsod, sumama sa iyo ang nanay mo. Ngayon naman, para sa paligsahan ng estado, sasama ako sa iyo. Para saan? Paano kung kabahan ka? Hindi ako kakabahan. Paano kung may manggulo sa iyo? Tatay, ito ay isang math competition, hindi isang away. Noong araw, ang tatay mo sumali din. Anong paligsahan? Ang West City Arm Wrestling Contest. 2 pwesto. Sige, hindi kita mapipigilan, di ba? Pangalan? Chloe, Para sa pagsusulit na pasulat ngayong araw, ang mga papasa ay mananatili bukas para sa interview defense na nagtatakda ng huling score. tatay, papasok na ako. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Huwag kang matakot kanino man dahil andito si tatay para sa iyo. Mabuti. Ginoo, maaari kayong maghintay sa lounge doon. See. Uy, pare. May lighter ka ba? Pare, bawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar. Nandito ka rin, kasama ang anak mo, para sa kompetisyon? Oh. Anong lungsod? Ilog Lunti? Ano ang pangalan ng anak mo? Liam. Si Liam, na nakakuha ng unang pwesto sa estado? Kakakuha lang niya ng unang pwesto sa huling State League. Pero wala akong ideya kung kumusta siya ngayong pagkakataon. Kaya, ano naman sa iyo? Chloe, hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Taga Ilog Lunti ba siya? Mataas na paaralan ng 11 ng Ilog Lunti. Oh, 11 mataas na paaralan. Well, kailangan ko nang umalis.
Uy, Martha, kapag natapos ni Chloe ang pagsusulit at nanalo siya, ililibre ko ang buong kalye ng hapunan. Anong meron? Pinapahiya ka, kaya kailangan mong patunayan na mali sila? Hindi yan malaking bagay. Ang anak natin ay may kakayahan. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo. Naniniwala lang ako sa anak natin. Uy, pasensya na. Kumusta? Okay, Perfect score? hindi ako sigurado dahil may isang problema kung saan hindi ko alam kung ito ang optimal solution. Hindi. Ano ang optimal solution? Ito ang pinakamatalinong solusyon. Sabihin mo lang sa akin, na-solve mo ba? Nasolve ko. Eh di magaling ka. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino. Sapat na na-solve mo ito. Tatay, minsan, ang paraan ng pagsasalita mo ay may magaspang ngunit tumpak na karunungan at talagang may katuturan ito. Ikaw ba? Ako ang tatay mo. Alam mo ba? Oh. Kumusta? Kumusta? Ikaw ba ang magulang ni Chloe? Oh. Ako ay kawani ng paligsahan ng estado. Kawani, tumatawag ako para ipaalam sa iyo. Nakapasa si Chloe sa written exam. Bukas ng ika-ano ng umaga, mangyaring pumunta sa lugar ng pagsusulit nang nasa oras para sa interview defense. Sige. Paalam. Nakapasa siya sa written exam. Bukas na lang ang interview defense. Wah, Nakita kita sa written exam. Ikaw si Chloe mula sa ika-11, mataas na paaralan. Sa ika-6 na tanong ng written exam kahapon, anong metodo ang ginamit mo? constructive method. Ang problemang iyon ay maaaring lutasin gamit ang algebra. At mas diretso ito. Diretso. Pero hindi elegante. Elegante? Ang matematika ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng sagot. Susunod, si Chloe mula sa ika-11, mataas na paaralan. Chloe? Mula sa ika-11 mataas na paaralan. Oh. Ang iyong paaralan ay hindi kailanman nagkaroon ng estudyante na pumasok sa paligsahan ng estado. Tama. Walang contest tutor. Wala. Paano ka naghanda? Sarili ko lang. Magaling. Magsimula na tayo. Mangyaring ipaliwanag ang iyong approach sa ika-6 na tanong ng written exam. Gumamit ako ng paraan ng paggawa ng auxiliary function. Chloe? Sandali. Ang iyong problem-solving approach ay napaka-interesante. Para sa constructive method ng ika-6 na tanong, nakita ko ang isang katulad na approach noong nakaraang taon sa American Invitational Mathematics Examination. Ngunit ang iyong derivation ay mas concise kaysa doon. Salamat, Profesor. Naisip mo na bang sumali sa nationals? Oh, Kung gayon, kailangan mo ng isang magaling na coach. alam ko. Ako si Profesor Cruz, isang profesor ng matematika sa pambansang universidad. At kung interesado ka, pwede kang pumunta sa akin kahit kailan. Salamat, Profesor. Gutom ka? Eto. Paborito mo. Pastel. Pumunta ka pa dito para sa paligsahan? Wala akong matutulong sa iba. Kaya pagkatapos ng pagsusulit, makakain ka ng mainit na pagkain. Salamat, Tatay. Kamusta ang nangyari? Malamang unang pwesto. Siyempre. Sige. Sandali. Kumusta? Wow, si Chloe ng paaralan natin. Ang score na ito, tama ba? Salamat. Hoy, sasabihin ko sa inyo ang kamanghamanghang balita. 10 taon. Para sa isang regular na paaralan tulad natin, isang regular na mataas na paaralan, na makakuha ng unang pwesto sa paligsahan ng estado, hindi ka panipaniwala, hindi pa ito nangyari dati. Gusto nilang interviewin si Chloe. Mahusay. Sige, walang problema. Ginoong Brown, ayaw kong gawin ang interview. Bakit ayaw mong gawin ang interview? Makakatulong ito sa iyong hinaharap, college application. Ayaw kong pumunta ang mga reporter sa aking bahay. Pero,
Ang network ng Estado, channel na pang-edukasyon, direktang nakipag-ugnayan sa paaralan. Gusto nilang gumawa ng isang espesyal, tampok tungkol sa mga natatanging mag-aaral. Pumayag na ang punong guro. Pagdating ng reporter, dito mismo sa opisina na ito, gagawin nila ang interview. Ano sa tingin mo? Si Chloe, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong pamilya, iyong nanay at tatay? Ano ang ginagawa nila? Ang tatay ko ay nagpapatakbo ng auto repair shop. Ang nanay ko ay nagpapatakbo ng maliit na negosyo. Kaya, sila ba ay karaniwang sumusuporta sa iyo ng malaki? Malaki. Anong uri ng suporta? Binigyan nila ako ng pinakadakilang kalayaan. Okay, salamat. Kaya ano kung makakuha siya ng magagandang grado? Ang tatay niya ay tila may criminal record. Ang pagpapalaki sa kanya ay talagang masama. Palagi siya sa auto repair shop, amoy langis. Paano siya makakapag-focus sa paggawa ng practice problems? Sa ganyang pinagmulan ng pamilya, sino ang nakakaalam kung gaano kalayo ang mararating niya? Ano ang ibig mong sabihin? Ganyang uri ng pinagmulan ng pamilya. Noong panahon ko, nakakuha rin ako ng sertipiko. Anong sertipiko? Pagsasanay sa target ng shooting range. 10 putok, 8 tamaan. Hindi iyon sertipiko. Iyon ay tiket sa karnabal. Nakuha ko ito ng patas at tapat. Kahit na may ilang bagay na hindi sinasabi ng nanay ko, hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa kaibuturan. Tapos na ang kompetisyon ng estado. Bumalik na ako sa hirap ng eskwela at bahay. Paikot-ikot lang. Huwag mo na akong tawagin para sa baraha. Tapos na ako maglaro. Ang mga magulang ko ay parang nagsimulang mag-alala sa pag-aaral ko. Ikalawang semestre ng ikawalong baitang. Natanggap ko mula sa pinakamagandang high school sa estado. Hilagang eksperimental, ang aking liham ng pagtanggap. Chloe, ang paaralan ay kayang mag-alok sa iyo ng pinakamahusay na mga faculty resources. Punong Guro White ng ika-11 High pinakamahusay na guro sa matematika ay si Ginoong Garcia. Kung gayon, ang antas ng pagtuturo sa math contest ni Ginoong Garcia, antas ng pagtuturo sa math contest paano ito niraranggo sa estado. Punong Guro White, kailangan ko ng mas magandang plataporma. Hindi ka kayang panatilihin ng ika. 11 High. Ito ay kawalan ng paaralan. Punong Guro White, huwag kang mag-alala. Kahit saan pumunta si Chloe, hindi niya makakalimutan ang ika, 11 High. Paalam, Punong Guro White. Ingat. Hilagang eksperimental. Marta, narinig mo na ba ang paaralang ito? Siyempre, noong unang panahon, mga taga-hilagang eksperimental nakipag-away sa amin. Sino ang nanalo? Kami, siyempre. Ano ang problema? Mga bagay na ganito, mula ngayon sa paaralan. Mula ngayon sa paaralan. Huwag mong banggitin. Huwag mong banggitin. Sa tingin mo ba'y tanga ako? Kumuha ka. Eto, hayaan mong kunan kita. Pakiramdam ko ang susunod na 3 taon ng buhay high school ay maaaring maging kapanapanabik. O baka sakit ng ulo. Hoy, hindi dumating ang mga magulang mo para ihatid ka. Oh, sila. Tara na. Tigil! Last time, pinaandar mo ang makina mo sa gate ng Ika, 11 High. Binigyan mo ang dekano ng palpitation sa puso. Ngayon, talagang hindi kita hahayaan na sumakay sa basurang motorsiklong iyan para ihatid si Mahal. Okay lang. Oy, bago ka rito? Ako si Mia, klase 1, baitang 10. Chloe, klase iyan. Chloe, ikaw yung unang pwesto sa paligsahan ng estado? Diyos ko. Ikaw, hindi mukhang isa. Tulad ng ano? Tulad ng isang estudyanteng may mataas na marka. Akala ko ang mga straight A student ay mga klase na lagi nagsusuot ng napakakapal na salamin at may buhok na napakagulo. Estereotipo iyan. Si.
Oo. May isang tao na baka kilala mo. Liam ang pangalan niya. Nasa klase 1 din siya. Tama. Mula noong middle school, nasa paaralang ito na siya. Direktang tinanggap siya mula sa middle school. Lahat sa paaralan, kilala siya. Nagkita na naman tayo, Ang constructive method mula sa state contest, na-verify ko ito mamaya. At ang konklusyon, Mas elegante pala. Siya talagang umuna para kausapin ka. Iyan si Liam. Alam mo, lahat ng babae sa baitang. Tila para kausapin siya at hindi niya pinapansin ang lahat. baka dahil sa matematika. Matematika? Nakakakuha ng ganyan ng matematika? Sa halip na mag-hello lang, mas gugustuhin niya siguro pag-usapan ang matematika. Kayo, napakahirap intindihin. Uy, lahat. Sa klase 1, bawat isa sa inyo ay nasa loob ng nangungunang 50 sa pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan ng lungsod. At sa inyo ay may isa pang kampeon ng estado, Chloe. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, sa klase na ito, walang sinuman ang makapagpahinga sa kanilang naging tagumpay. Sa aming klase, hindi namin tinitingnan ang mga nakaraang resulta, kundi ang pag-unlad sa hinaharap. Sige, simulan na natin ang klase. Buksan ang inyong mga aklat sa pahina 14. Naaalala ko siya. Estela. Pangalawa sa lungsod sa pagsusulit sa pagpasok, 4 na puntos ang kanyang pagkakalayo sa akin. Kaya ikaw si Chloe. Oh, Narinig ko galing ka sa Ika, 11 High, at lumipat dito. oh, Ika, 11 High? Ang paaralang iyon malamang wala kahit isang tagapagturo sa kompetisyon, di ba? wala? Kung gayon ang pagkakamit ng una sa estado, talagang kahanga-hanga iyon. Salamat. Walang anuman. Mag-ugnayan tayo. Pagkatapos matagumpay na makapag-enroll sa mataas na paaralan ng Northside, unti-unti akong nasanay sa bilis ng pag-aaral ng klase. Pagkalipas ng 1 buwan, ang unang buwan ng pagsusulit lumabas ang mga resulta. Unang lugar sa Baitang, Estela. Pangalawang lugar sa Baitang, Chloe. 2 puntos ang layo ko sa kanya. Nawala ng 3 puntos sa kimika. Nagkamali ako ng pagbasa ng mga unit sa isang multiple choice question. Kanina, lahat ng nasa klase ay nagsasabi na ang iyong titulong kampeyon ng estado ay hindi ganoon kahanga-hanga. Mahusay. Ngayon, mas marami pang nagsasalita. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Mananalo ako sa susunod. Ikaw. Teka, hindi ka galit? Ang magalit ay sayang sa oras. Mas mabuting mag-solve na lang ng problema. Magiging una ako sa susunod. Talagang hindi ka normal. Stella, napaka-consistent mo. Unang buwan ng pagsusulit, at natalo mo na si Chloe, at nakakuha ng unang pwesto. Ang isip ni Chloe ay nasa kompetisyon sa matematika lang. Mga academic subjects, hindi niya pinapansin ang mga ito. Pagdating sa pag-aaral, hindi siya buo ang loob. Huwag mong sabihin iyan. Si Chloe ay talagang malakas sa mga kompetisyon. Nagiging pabaya lang siya sa academics. Sigurado akong makakahabol siya. Stella, kahit anong paghambingin, mas magaling ka pa rin. Sobrang wala silang galang. Si Stella ang nagsimula niyan. Sinasadya kanyang siraan. Hindi mahalaga. Ang mga grado ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Pero sila ay paulit-ulit na sinasabi iyon araw-araw. Nakakabaliw na. Ang paggugol ng oras sa pag-aaral ay mas mabuti kaysa sa pagtuon sa chismis. Tama ka? Natalo sa buwan ng pagsusulit ng 2 puntos. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Sinimulan kong pagtuunan ang aking kahinaan sa chemistry at pinag-aralan ko ang bawat maliit na detalye sa bawat subject. Dahan-dahan akong nag-aral, nagsuri, at pinunan ang mga kakulangan. Tahimik na naghahanda para sa pagsusulit sa gitna ng termino. Ang pagsusulit na ito sa gitna ng termino, ang pinakamataas na score sa Baitang at klase I. Si Chloe. Lalo na sa math, physics at chemistry, perpektong score. Kabuuang score, 730. Ang galing.
ni Chloe. Ang pagsisikap at tiyaga ay ang dapat nating lahat pag-aralan. Tatay, Ano yon? nakuha ko ang unang pwesto sa baitang para sa midterms. Ah. Perpektong score sa math, physics, at chemistry. Hindi ka ba magpakita ng kaunting excitement? Ang anak ko ay nakakuha ng unang pwesto. Bakit ako magiging excited? Hindi ba iyan inaasahan? Arturo, ang anak mo ay nakakuha ng unang pwesto. Ang galing. Mga guys, tara magsindi tayo ng paputok para sa iyo. Tara na. Anong paputok? Panggulo lang. Constructive method versus algebraic method. Nabasa mo na ba ang orihinal na papel na iyon? Yung mula 1987. Oo. Ang derivation sa chapter 3 ay may kaunting pahiwati. Napansin mo ba? Pahina 47. Footnote siyam. Ang tatay ni Chloe na si Arturo ay ikinulong dahil sa sadyang pananakit. Ito ay pampublikong impormasyon. Kaya pala laging tahimik dahil sa pamilya niya. Kahit magaling siya sa matematika, hindi maitatago ang background niya. Buti na lang hindi ako masyadong lumapit. Masamang kapalaran ang pamilyang iyon. Bakit tinatanggap ng paaralan ang mga estudyanteng tulad niya? Hindi ba sila nag-aalala sa atmosfera? Ginoong Wilson. Chloe, yung mga komento, nakita mo? Opo. Ano sa tingin mo? Tingin. Ano dapat kong isipin? Chloe, may nagta-target sa iyo. Alam ko. Alam mo kung sino? Hindi ako sigurado. Pero wala namang saysay ang lahat ng iyon. Paano naging walang saysay? Kung kumalat pa ang mga chismis na ito, lalo na, maaaring maapektuhan ang rekomendasyon mo para sa pambansang paligsahan. Ginoong Wilson, 10 taon na ang nakararaan, nasangkot sa away si tatay at ikinulong. Iyan ay isang katotohanan. Dahil katotohanan iyon, walang dapat itago. Pero gagamitin iyon ng iba laban sa iyo. Iyon ay problema nila. Hindi ka ba takot na maapektuhan ka nito? Oo, natatakot ako. Pero hindi ko ikakaila ang tatay ko. Dahil lang natatakot ako. Chloe, bata, sa lahat ng estudyanteng naituro ko, ikaw ang pinakamatapang. Kumuha ako sa tatay ko. Chloe, malapit na ang seleksyon para sa pambansang paligsahan. Tungkol sa mga chismis, susubukan kong kontrolin ang mga iyon, manatiling kalmado, at mag-focus sa iyong pag-aaral. Alam ko. Hindi ako magpapagambala. Mhm. Ginoo, babalik na ako ngayon. Hindi ko mababago kung paano nila ako nakikita. Pero kaya kong magpasya kung ano ang maaala nila sa huli. Chloe, Professor Evans, para sa seleksyong ito ng pambansang paligsahan, paano ka naghahanda? hindi naman masama. Unang pwesto sa paligsahan ng lungsod, hindi ibig sabihin na nasa iyo na ang nationals. Ang mga nangungunang kompetitor mula sa buong bansa ay magkakalapit lang. Ang kasalukuyan mong kahinaan ay combinatorics. Oh, Gumawa ako ng 10 set ng mga pagsasanay na tukoy sa paksa. Kunin mo at gawin mo. Makakatulong ito para maperpekto mo ang pagsusulit. okay. Gagawin ko sila sa tamang oras. Relax. Huwag mong masyadong istresin ang sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo. Professor Evans. Binigyan ka ba niya ng espesyal na practice set? Ito ay para sa seleksyon ng pambansang paligsahan. Combinatorics ng mga pagsasanay na tukoy sa paksa. Siya rin ang coach ko.
Hindi sinabi sa akin ni Professor Evans. Hindi na kailangang sabihin ng maaga. Sa paligsahan, ang mga resulta mismo ang nagsasalita. Iyon lang ang mahalaga. Hindi ka ba nag-aalala na hindi ko ibabahagi ang mga papel sa iyo? Hindi mo gagawin. Paano mo alam? Hindi ka ganoong uri. Sinunod ko ang plano ni Professor Evans at natapos ang lahat ng pagsasanay. Nakuha ko na ang lahat ng uri ng problema na lubos na kabisado. Ang pagsusulit na ito ng seleksyon ay naging napakaayos. Sa huli, kaming dalawa ni Liam, nakuha una at pangalawang pwesto sa estado. At nakuha ang aming mga pwesto sa kupunan ng matematika ng estado. Nanay at tatay. 1, 2, 3. Wow! Congratulations, mahal. Bumalik sa karangalan. Bumalik na ang aming bayani. Tara, tara. Huwag kang tumayo lang dyan. Tingnan mo ang mesa. Barbecue skewers. Alam kong magugustuhan mo ito pag uwi mo. Pumunta ako kaninang gabi at umorder sa dati nating lugar. Iyan ang telepatiya ng ina at anak. Soda ka. Beer kami ng nanay mo. Onghong. Ang tattoo parlor sa bayan ay nag-aalis ng tattoo. Kami ng nanay mo ay nagtatanong-tanong. Pupunta tayo bukas. Ayos lang. Bakit alisin? Chloe. Amen. Alam ba ng mga kaklase mo ang tungkol sa tatay mo at sa akin? Alam mo? Ang mga away natin dati? May nag-uusap pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa tatay mo? Dahil kung sinabi ko sa inyo, pupunta kayo sa paaralan at gagawa ng eksena. Nanay, ayos lang. Kapag nanalo ako ng pambansang gintong medalya, pipigilan nito ang kanilang mga bibig magpakailanman. Chloe? Pasensya na at binigo kita. Nanay, huwag kang masyadong emosyonal. Hindi bagay sa'yo yan. Pasaway na bata. Nanay, tatay, dahil ba may nagkalat ng chismis tungkol sa akin, na kayong dalawa ay nagpatanggal ng tattoo? Noon, wala kaming pakialam. Kahit anong sabihin nila. Pero ngayon, hindi na. Ang mahal ko ay naglalayong manalo ng gintong medalya. May magandang kinabukasan siya. Ayokong masabi nila, tingnan nyo, ang tatay at nanay mo ay pinapahiya ka. Hindi ko naisip na ikaw ay kahiya-hiya. Dati, ikaw ay nagkamali lang ng ilang beses, pero wala kang ginawang masama. Hindi mo kailangang intindihin ang iniisip ng iba at baguhin ang inyong sarili. Bukod dito, lumaki akong nakikita kayo na may tattoo. Kung aalisin nyo ang mga iyon, ako ang hindi masanay. Pasaway na bata. Marunong ka talagang magsalita ng matatamis. Siya, susundin ko ang aking mahal. Chloe, tuloy lang. Pumunta ka kung saan mo gusto. Kung may manggulo sa'yo sa labas, ang tahanan ay laging susuportahan ka. Makinig ka sa nanay mo. Sige, tuloy. Kahit bumagsak ang langit, ang nanay mo ang hahawak. At ako, syempre, tagay. Tagay, tagay. Chloe, minabati kita sa pagkamit ng unang pwesto sa estado at pagiging miyembro ng koponan ng estado para sa nationals. Ang galing, Chloe, nakakapag-manage ng academics at nakakuha pa ng una sa paligsahan. Ang astig! Salamat. Ngayon, si Stella ay natalo mo ng tuluyan. Napakasarap sa pakiramdam. Seleksyon lang yan. Ikaw lang ang magpapabaya. Sa lahat, may anunsyo. Ang kagawaran ng edukasyon ng Estado ay nakipagtulungan sa ilang mapagkompetensyang Estado upang mag-organisa ng pambansang training camp. Bilang paghahanda para sa final selection ng koponan ng Silanganiya, ang koponan ng Estado ng mga miyembro ay aalis sa susunod na linggo patungo sa kabisera ng Estado. Si Chloe ng ating klase at si Liam, tandaan na dumating ng nasa oras. Si
Ang bahagi tungkol sa algebraic geometry. Chloe. Wa. Galing ako sa koponan ng Riverdale, Mia. Nakita ko ang mga iskor mo sa paligsahan ng estado. Ang bahagi ng constructive method. Maganda ang pagkakagawa mo. Salamat. Pero iba ang nationals. Sa rankings ng koponan ng Silanganiya, kabilang sa nangungunang 10 kalahok, 6 sa kanila ay gumagamit lahat ng algebraic systems. Ang constructive method mo. Sa mga nangungunang manlalaro, hindi ito garantiya ng kalamangan. O kawalan. Ikaw ay Niam. Una at pangalawang pwesto mula sa paligsahan ng estado ay pareho nandito. Kawili-wili. Kanina, ipinagtanggol mo ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ano ang sabi mo. Kinakabahan ka ba? Medyo. Mabuti. Ang kaunting kaba ay nakakatulong sa pagganap. Ikaw naman? Wala kahit anong kaba. Sinungaling. Baka isang kapat na kaba. Kararating mo lang din ba? Mga kalahating oras bago ka. Nag-uusap sila tungkol sa isang problema doon. Ang huling tanong mula sa Math Olympiad ng Tangway ng Puno. Makinig tayo. C. Kaya, gamit ang Cauchy Schwarz, hindi pagkakapantay-pantay, multidimensional generalization. Ang boundary condition na ito, maaaring ma-lockdown. Mayroon bang ibang solusyon? Perpekto na ito para sa pilitang lutasin ang problemang tulad nito. Hindi marami ang makakagawa nito. Chloe, kung ikaw, paano mo ito lulutasin? Hindi kailangan ng panulat. Ang problemang ito ay hindi nangangailangan ng sapilitang paglabag sa boundary condition. Paano? Una, huwag magkalkula. Itulak ang origin sa infinity at ang boundary ay sarado ng mag-isa. Ang iyong transformation ay nakakatipid ng 4 na hakbang, matinding kalkulasyon. Ang amount of calculation ay 1/3 ng akin. Tama. Ang logical loop ay walang kapintasan. Tama. Talo ako. Mas mabilis ka sa isang ito, ngunit baguhin ang isang kondisyon. Ang iyong intuition, baka hindi ka makaalis. Sumasang-ayon ako. Dagdag ang kondisyong ito, hindi magsasara ang circle mo. Ang method ni Mia, bagamat mas mabagal, ay gumagana naman. Niam, tutulungan mo ba ako? Nagbabanggit lang ng isang mathematical fact. Ngayong pagkakataon, mas matibay ang approach niya. Kaya, libre ka ba mamaya? Mag-sport tayo. Para saan? Binigyan ako ng coach ng set ng internal test papers mula noong nakaraang taon na training camp ng Tangway ng Puno. 3 problema. Gawin natin sila sa study room. C. Tingnan natin kung sino unang makalutas. Araw-araw sa training camp, halos ginugol ang oras sa ganitong matinding kompetisyon. Sa mahigit 30 tao, walang mahina. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mga kislap ng mga isipan na nagtatagpo ng direkta. Mas kapanapanabik ito kaysa anumang pagsusulit sa mataas na paaralan ng ika-11 ng Ilog Lunti. Talagang nagpapalakas ito ng aking dugo. Para sa iyong pangatlong number theory problem, may leap ka sa ikalawang hakbang. Baka hindi tanggapin ng grader. Ang iyong geometric auxiliary line ay masyadong masalimuot. Ang mas direktang construction ay nagsisimula sa midpoint.
Sandali lang. Sabi mo combinatorics ang mahina mo. Out of print na ang librong ito. Pinahanap ko sa tatay ko ang isang tao para bilhin ito mula sa ibang bansa. Salamat. Walang problema. Kung gusto mong manalo ng gintong medalya ng paligsahan, ang iyong marka sa combinatorics ay hindi dapat bumaba sa 85 puntos. Paano ka naman? Ginto rin. Kung gayon, tayo ay mga kompetitor. At least hindi ito magiging boring. Para sa taong nakakakita ng kagandahan sa konstruksyon. Ngayon ang iyong huling araw sa kampo. Naghanda ako para sa inyo. Isang open-ended project, pinasimple, at kinuha mula sa isang tunay na research project. Ito ay may kinalaman sa algebraic topology na fundamental conjecture. Wala itong karaniwang sagot. Sa ilang paraan, ito malamang ay wala ring isang elementary algorithm. Binibigyan ko kayo ng 3 oras. Maaari kayong mag-usap ng malaya, maghanap ng mga materyales, gawin ang kahit anong gusto ninyo. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ninyo may tutulak. Pasulong. Hindi ko mahanap ang entry point. Pero kung mas hindi ko ito mahanap, mas gusto kong pumasok. Huwag mong atakihin ang equation ng direkta. Magdagdag ng symmetric structure at imap pababa ang problema. Pagkatapos, kakailanganin natin ng brute force calculation. Hindi ko ito magagawa mag-isa sa oras. Mababagsak ang boundary. Isulat ito bilang system of equations. Ay lalak ko ito. Masyadong maraming kalkulasyon. Kaya mo bang gawin mag-isa? Hindi ko kaya. Kaya kailangan natin ng tulay. Kulang ka ng isang transformation step. Ako na ang mag-fill. Dati, sarili ko lang ang pinagkatiwalaan ko. Ngayong pagkakataon, hinihintay ko silang mahuli ako. Mabuti. Ang sarap ng pakiramdam. Ang iyong konstruksyon ay kulang sa algebraic at lohikal na suporta, muntik ng gumuho. Kung wala ang aking konstruksyon, hindi ka man lang makapasok. Tandaan ang araw na ito, ang pinakamahirap na problema ngayon ay hindi tungkol kung sino ang una, kundi kung kaya ninyo magtulungan upang itulak ito sa susunod na hakbang. Sa susunod na pagkikita natin, ito ay sa koponan ng Olympia venue ng kompetisyon. Kita tayo sa venue. Sa venue ng kompetisyon ng Nationals, magkakaroon tayo ng isang patas na laban, at magbibigay ng lahat, sama-sama tayong makapasok sa koponan ng Olympia. Ang unang 3 ay standard pero mapanlin lang. Simula sa ika-4, biglang tumataas ang kahirapan. Ang ika-5 tanong ay puno ng bitag, crossover question. Para sa ika-6 na tanong,
Ang pangunahing ideya na kailangan ay exactly ang constructive method. At ito ang specialty ko, yung construction method. Liam. Para sa tanong 6, anong method ang ginamit mo? Algebra. Nasagot mo? Oo, nasagot ko. Pero hindi pa sapat ang linis. Construction method. Maaari mong pasimplihin sa ikatlong hakbang. Ibig mong sabihin, mas maganda ang solution mo kaysa sa akin. Siguro. Hintayin ko ang mga score. Bukas ng hapon, ang resulta ng written exam lalabas na. Ang nangungunang 60 kandidato ay sasabak sa interview defense. Ang layunin natin ay para sa inyong 4 na makapasok. Chloe, Liam, para sa inyong 2, ang layunin ay ang gintong medalya. Si. Good luck sa nationals. Kahit anong mangyari, ang math ngayong taon, dahil sa iyo, ay naging mas kawili-wili. Tingnan mo, lumabas na ang mga rango. Perfect score. 128 kalahok. Ang tanging perfect score. Ang huling perfect score sa nationals. Ay 9 na taon na ang nakalipas, tama ba? Chloe. Problema 6. Ginamit mo ba talaga ang deconstruction method? Sabi ng mga hurado na ang iyong solution ay mas mahusay kaysa sa standard solution. Ngayon ko lang nalaman. Ang kakaiba mo talaga. Congrats. Salamat. Perfect score. Onghong. Nanalo ka. Written test lang. May oral defense pa. Alam mo, sa perfect score sa written test, basta hindi ka magkakamali ng malaki sa defense, iyon na ang gintong medalya. Ikaw? Ikalawang pwesto. Susubukan ko para sa pilak na medalya. Ang iyong constructive method ay talagang mas magaling kaysa sa algebra. Sa nakaraang taon, hindi ako lubos na naniwala sa sinabi mo. Ngayon naniniwala na ako. Hindi ka ba nadidisappoint? Hindi naman. Nakikita ko naman sa sarili ko kung saan ako nagkulang. Salamat sa librong iyon. Natutuwa akong nakatulong. Higit pa sa nakatulong, Anong ibig mong sabihin? ipinakita nito sa akin ang daan pasulong. Chloe, sa argument mo kanina, binanggit mo ang isang sangay ng Poincaré conjecture. Nabasa mo na ba ang orihinal na papel? Ang French version. Marunong ka ng French? Natutunan ko lang para mabasa itong papel. Ilang taon ka na? 18. Ginoong Evans. Chloe, alam mo ba kung ano ang ginawa ng mga hurado? Ano? Ang mga hurado, gumawa sila ng kopya ng answer sheet mo. Kinopya. Oh, Sa tingin nila, may halaga ang solusyon ko. hindi lang sa kompetisyon. Chloe, kaya mong pumunta. Higit pa sa inaakala namin. Hindi ako pwedeng umiyak. Kung iiyak ako ngayon, mukhang hindi cool. Ginoong Evans, tatawag muna ako. Si, Tay. Tapos na ang depensa. Ano ang nangyari? Perfect score. Martha, perfect score si Chloe. Perfect score. Kunin ang paputok. Kukunin ko.
Sa kompetisyong ito, ang gold medalist ang answer sheet ng written test ni Chloe ay gagamiting standard template at ilalagay sa question bank ng pambansang kompetisyon. Sa kasaysayan ng nationals, ito ay ang ikatlong pagkakataon. Lahat ng landas patungo sa araw na ito ay naging sulit. Chloe, salamat sa pagdadala ng karangalan sa ating paaralan. Susunod, tanggapin natin ang ating natatanging estudyante, si Chloe, para magbigay ng talumpati. Ngayon, gusto kong sabihin ang dalawang bagay. Una, salamat Northside High sa pagbibigay sa akin ng platapormang ito. Kung wala ang tulong ng paaralan, hindi ako makararating sa kinatatayuan ko ngayon. Pangalawa, ang aking ama ay si Arthur Smith at ang aking ina ay si Martha Smith. Hindi sila nakapag-aral sa kolehiyo at wala silang magarbong pinagmulan, ngunit itinuro nila sa aking isang bagay, maaaring galing ka sa hamak na pinagmulan. Ngunit kailangan mong magkaroon ng katatagan. Salamat, Chloe, sa pagdadala sa amin ng isang napakahusay na talumpati. Mabuti, lahat. Pumunta na sa klase. Ang galing nun. Tumahimik ka. Talagang ang galing nun. Tara na. Chloe? Pwede mo bang kunin ito? Ang post na iyon ay inilagay ng tatay ko. Ang balita tungkol sa tatay mo ay hinukay din ng tatay ko. Sinabi ko sa tatay ko na hindi ko ito matanggap. Sa buong buhay ko, mas nagsikap ako kaysa sa iba. Mayroon akong pinakamahusay na mga tutor at pumasok sa mga pinakamahal na cram school. Pero wala ka namang kahit ano. Bakit mas mahusay ka sa akin? Alam kong kasuklam-suklam ako. Pero noong mga panahong iyon, tapat kong naisip na kapag nalaman ng lahat ang iyong pinagmulan ng pamilya, hindi ka na magiging ganun kahanga-hanga. At pagkatapos? Hindi ko naisip na ikaw ay magiging mas kahanga-hanga pa. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao. Ang mga marka na nakukuha mo, laging nagpapatahimik sa lahat. Pasensya na. Sa simula ng unang taon. Sa unang buwan, sa isang chemistry quiz. Sa mga multiple choice na tanong, nagkamali ako ng molar mass at relative molecular mass. Ikaw ang naglagay ng mga problemang chemistry na hindi ko masagot sa aking desk. Noon, hindi pa kita tina-target. Alam ko. Noon, gusto mo lang ihambing ang iyong sarili sa akin. Chloe? Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong problema ay hindi ka nagsikap ng sapat, kundi napunta ka sa maling direksyon. Gumugol ka ng sobra oras at lakas sa ibang tao. Bumalik ka at mag-isip ng mabuti tungkol sa kung ano talaga ang gusto mo. Kung gusto mo akong talunin, sige, magpatuloy ka. Kung gusto mo maging iyong sarili, sige, magbago ka ng direksyon. Uy, Tommy. Chloe, may problema ang tatay mo. Nasa City General Hospital siya ngayon. Emergency surgery. Anong nangyari sa tatay ko? Ang tatay mo nabiyak ang ulo at nabalian. Kailangan mong pumunta agad. Nanay, nandito na ako. Buti naman nakauwi ka. Nanalo ng gintong medalya ang aking mahal. Ang galing. Nasaan si tatay? Nasaan ang tatay ko? Anong nangyari? Si Scarface Lou galing Westside iyan.
Noon, si Arthur para protektahan si Beatriz, nakipag-away sa kanya. Ngayon, yang hayop na iyan, pagkatapos uminom ng kalahating bote ng whiskey, sumugod sa tindahan ng pagawaan ng sasakyan at gumulo. Tinawagan mo ba ang pulis? Oo. Bago dumating ang mga pulis, sinira niya ang 2 sasakyan sa tindahan. Ilang kasama ko gustong kunin ang liabe at bugbugin siya. Pero pinigilan tayo ni Arthur. Talagang si Arthur ayaw niyang lumaban kami. Ayaw niya ring pigilan namin siya. Yang hayop na Scarface Lou. Iwinasiwas ang braso at hinampas sa ulo niya. Pagkatapos, hinampas siya ng liabe sa likod, malakas. Si Arthur lang tiniis lahat at hindi man lang lumaban. Hayop siya. Noon, sa ikatlong mataas na paaralan, 57 tao ang pumaligid sa tatay ko. Pero iginiit niyang harapin silang isa-isa, lumalaban, tumangging tumakas. Imposibleng tumayo lang siya at pinalo ang sarili. Mahal, nakauwi ka na. Nakuha mo rin ang gintong medalya mo. Bakit hindi ka lumaban? Hindi ako nakaiwas sa tamang oras. Sinuntok ako ng biglaan ng gago na iyon. Ang pagsisinungaling mo'y napakasama. Tatay, dati kang nagyayabang na noong bata ka pa. Kaya mong lumaban sa 3 lalaki. Walang sino man ang makalapit sa iyo. Kaya bakit ngayon tumayo ka lang doon at hinayaan mong hampasin ka ng walang kwentang tao? Dati akong marunong lumaban, pero hindi na ngayon. Bakit? Malapit ka nang subukan para sa koponan ng silangan niya. Ngayon ang mga tao sa labas ay nakatingin lahat sa iyo. Kung napunta ako sa istasyon ng pulisya ngayon, natatakot ako na maapektuhan ang iyong karapatang makipagkumpetensya at mapahamak ka. Ako, hindi ko hahayaan na gamitin nila ako laban sa iyo. Tatay, ang seleksyon ay tungkol sa resulta. Ang sitwasyon mo hindi ako madidisqualify. Hindi pa rin. Hindi iyon. Pakibaba ang boses mo. Hindi rin iyon maayos. Kahit na may isa sa 10,000 tsansa, hindi pa rin iyon okay. Para ka sa mga dakilang bagay. Mananalo ka ng gintong medalya para sa koponan ng Silanganiya. Hindi ko hahayaan na kumuha ka ng anumang panganib. Ang tatay mo ay walang naging kwenta. Pero ang tatay mo ay hindi ka bibiguin. Tapos ka na ba? Oo, tapos na ako. Arthur, ngayon, kumilos ka. Na parang tunay na lalaki. Ito ang unang beses na nakita ko si nanay. Napinuri siya dahil hindi siya lumaban. Nakita mo na siya. Ngayon, umuwi ka at gawin ang iyong takdang aralin. Nanay, pero ako, Wala nang dahilan. Ang tatay mo ay kinuha ang pambubugbog na ito. Hindi para umupo ka dito umiiyak at naaawa sa kanya. Ito ay para wala kang dapat ipag-alala. Pumunta sa lungsod ng kabisera. Talunin ang mga henyong iyon hanggang sa lupa. naiintindihan ko. Tatay ang kumuha ng suntok na iyon para sa akin. Kailangan ko lang magpatuloy. Lungsod ng kabisera. Hintayin mo ako. Rehiyon ng Silangaña. Mula sa lahat ng mga gold medalist, pipiliin natin ang 6 na pinakamahusay para sumali sa training camp. Para kumatawan sa koponan ng Silangaña. Sa imo, Chloe, ang pagkakataong ito. Alam ko. Gusto mo bang kunin ito? Siyempre. Ngunit ang training camp ay gaganapin sa pangunahing lungsod nang hindi bababa sa 2 buwan. Ang iyong mga kurso sa high school ay. Na-self-study ko na lahat ng mga kurso sa 2 taon. Ikaw, kailan mo natapos? Sa loob ng 2 buwang paghahanda para sa nationals. Nagtatrabaho ako sa mga problema sa contest sa araw at nag-aral ng mga aklat-aralin sa gabi. Kaya ilang oras ng tulog ang nakukuha mo sa isang araw? 4 o 5 oras. Ang balita ng anunsyo ng training camp ay hindi naging lihim. Di nagtagal, kumalat ito sa buong paaralan. Kumalat sa buong lungsod. At pagkatapos ay umabot sa tainga ng aking tatay. Arturo,
Balita na sa buong bayan na si Chloe ay kakatawan sa Silanganiya sa internasyonal na kompetisyon sa matematika. Ito ba ay isang opisyal na kompetisyon sa ibang bansa? Internasyonal ba? Napagpasyahan na ba nila kung aling bansa ang mag-ho-host? Tama. Ang state training camp ay hindi pa nakumpirma. Arturo, pero ito ay isang internasyonal na kompetisyon. Paano ka naging napakalmado? Ang aking anak na babae, walang ginagawa siyang nakakagulat sa akin. Oh, tingnan mo siya. Ang mahal natin. Mukhang mahusay. Mahusay? Hindi bagay ang damit niya. Hindi talaga bagay ang damit niya. Masyadong mahaba ang pantalon. Mahalaga ba yon? Siya ang pinakamahusay sa Silanganiya. Ang pinakamahusay sa silangan niya. Kailangan pa rin niya ng damit na bagay. Sa tingin ko, mukha siyang maayos. Kaninang hapon, ang tatay mo uminom ng isang bote ng whiskey. Hinawakan niya ang litrato mo na may gold medal ng pambansang paligsahan at umiyak ng kalahating oras. Tatay, nagpapagaling ka pa. Bakit ka umiinom? Malamang nagkamali ang nanay mo. Uminom ako ng tsaa dito kaninang hapon. Nabulunan ako. Hindi ako umiyak. Pagkatapos umiyak, tinawagan niya ang mga kaibigan para pumunta sa pintuan natin at nagpaputok ng paputok. Hindi ba nagreklamo ang mga kapitbahay? Pero sabi ng tatay mo ito ay para ipagdiwang ang paglahok ng ating mahal sa internasyonal na kompetisyon, kaya hindi sila nagreklamo. Nagpadala pa sila ng 2 case ng beer. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Ang pamilyang ito lagi akong nagugulat. Kunin mo. Ano ito? Ibinigay ito sa akin ng lola mo noong ako ay 18. Sabi niya ito ay para sa swerte. Naniniwala ka pa ba riyan? Hindi. Pero sabi ng lola mo, epektibo ito. 10 taon nang wala ang lola. Mas epektibo pa ngayon. Talagang maganda. Eto, kunin mo ito. Ano ito? Kaunting pera lang ito. Pagdating mo sa pangunahing lungsod, huwag kang magpigil. Bumili ka ng kahit anong gusto mong kainin. Tatay, may allowance ako mula sa training camp. Hindi ko kailangan ng ganoon karami. Kunin mo na lang. Oh, talaga, hindi ko kailangan. Sabi ko, kunin mo. Kumikita ako ng pera, pero hindi man lang sapat para gastusin mo. Kunin mo. Tatay, malapit nang umalis ang high-speed train ko. Kailangan ko nang umalis. Alis na kami. Swertehin ka sana. Home. Nasa tren ka rin ba? Ang galing ng pagkakataon. Hindi nagkataon. Sinuri ko ang schedule ng tren mo. Bakit? Mas masaya ang sabay maglakbay kaysa mainit. Kapag naiinip ka, hindi ka ba karaniwang nagbabasa ng journal? Hindi naman exclusive ang pagbabasa at pakikipag-usap. Ang review na ito ay binabanggit ang NMO ngayong taon, partikular na isang construction approach para sa problem number 6. Akin ang answer sheet na iyan. Alam ko. Ang solusyon mo ay tinalakay na sa publiko. Anong pakiramdam? Parang, medyo gutom ako. May pagkain ka ba? May dala ako. Bakit 2 ang dala mo? Sabi ko sa iyo, sinuri ko ang schedule ng tren mo. Mataas na paaralan ng kabisera. Kevin. Sentral na mataas na paaralan. Eric. Mataas na paaralan ng Bayview. Noah. Mataas na paaralan ng Riverdale. Mia. Chloe, mataas na paaralan ng Northside. Liam,
Mataas na paaralan ng Northside. Northside High. Tier 2 school ng inyong probinsya. Tama. Gold medal ng pambansang paligsahan. Ikaw ang first place. Uwa. Nasa, paaralang iyon dati. Middle school. Ika, 11. Mataas na paaralan. Ika-11 high, ni hindi ko pa narinig yon. Normal lang. Hindi man lang nakarank sa top 50 sa probinsya. Isang walang pangalang paaralan ay may talent pa rin. Alam mo ba? Ni hindi ko pa narinig ang paaralang ito. Sige, tama na. Mula ngayon, iisa lang ang inyong pagkakakilanlan. Kandidato ng koponan ng Silanganiya. Background ng paaralan at pinagmulan ng pamilya ay bawal. Pag-uusapan natin ang kakayahan. Kung gusto nyo talagang mag-compare ng backgrounds, mag-compare muna kayo ng scores. Ngayong hapon, magsasagawa muna tayo ng unang selection test. 4 na problema, 3 oras. Ipapahayag ang resulta pagkatapos. Ang top 9 ay uusad. Ang bottom 3 ay aalisin. Umanda na kayo. Ang inyong sariling mga test paper. Nakita na ng lahat ang mga ito, tama? Ang unang mock exam. 3 ang naalis. Kung mga 2 ang tama, ay maaaring manatili. Ipagpatuloy ang training camp. Sa pagkakataong ito, perfect score. Yung naka-4 na tama ay si Mia. Talagang malakas si Mia. Ang sistema ng kompetisyon ng Ilog Lunti ay palaging ang nangunguna sa silangan niya. Sa sistemang iyon, siya ay lumitaw. Hindi maikakaila ang kanyang lakas. Pangalawang pwesto. Chloe, kabuuang puntos, 85 puntos. Ika-4 na tanong. Natapos ang kalahati ng derivation. Pangatlong pwesto. Liam, kabuuang puntos, 75 puntos. 3 tanong ang nasagot ng tama. Lahat, ha? Huwag kayong magmayabang kung pumasa kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa kung naalis kayo. Habulin ang susunod na pagkakataon. Ang ikatlong tanong proof route ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang lohika ay walang kapintasan. Ang approach ay bago. Paso. Professor Cruz, ika-4 na tanong sa test na ito. Ang derivation ko ay kulang ng huling hakbang. Maaari bang tingnan kung tama ang approach ko? Sige, umupo ka. Tama ang approach mo. Ang huling hakbang ay nangangailangan ng lema. Dapat mong alam ang lema na ito. Pero hindi mo ginamit sa exam. Bakit? Dahil ang memorya ko sa lema na iyon ay malabo. Hindi ako sigurado, kaya hindi ko ginamit. Laszlo's lokal lemma. Tama. Nakita ko ito sa isang 1918 papel. Hindi ko pa ito pinag-aralan ng sistematiko. Self-taught ka, tama? Halos. Si Professor Evans ay tinuturan din ako ng kaunti. Si Professor Evans ay estudyante ko. Hindi sinabi sa akin ni Professor Evans. Ayaw niyang banggitin ang relasyon na ito. Ang mga Laszlo's Lemma Special Lecture Notes ay na-edit ko. Kunin mo. Basahin mo sa loob ng 2 araw. Pumunta ka sa akin sa Makalawa. Si Professor, aalis na ako. Chloe. Alam mo, ang seleksyong ito, sa huli, pagpili ng 6 na tao na ito. Ano ang kinakatawan nito? Kinakatawan ang silangan niya. Tama? Kinakatawan nito ang silanganiya, hindi ito personal. Kailangan mong maintindihan. Gaano karaming pressure ang kaya mong hawakan? Kaya ko. Sobrang tiwala ka. Hindi ito tiwala. Ito ay ang kompetisyon. At least may mga patakaran. Alam ko ng eksakto kung ano ang kailangan kong gawin. Tungkol sa problemang iyon sa papel kahapon, ang iyong simplification ay masyadong paikot-ikot at masyadong tumagal. Ang mga pagsusulit ng koponan ng Silanganiya ay sobrang stricto sa oras. Mas simple ang solusyon ko. Ang iyong mga hakbang gumagana para sa mga standard na uri ng problema. Samantalang ang solusyon ko umiiwas sa trick in the question.
at mas matatag sa pagkakamali. Sige. Parehong may mga pros and cons. Sa panahon ng pagsusulit, piliin kung ano ang akma. Chloe, may tao sa harap na gate na nagtatanong para sa iyo. Sabi nila, miyembro sila ng pamilya mo. Miyembro ng pamilya. Nanay, Anong klaseng tambakan ito? Hindi man lang nila ako papasukin sa gate. paano ka nakarating dito? Sumakay ako ng high-speed train. Akala mo naglakad ako? Eto, ang bigat. Mag-isa ka lang. Nasaan si tatay? Nasa bahay ang tatay mo. Pumunta lang ako sa pangunahing lungsod para bumili ng mga gamit sa daan. Sa daan? Galing ka sa daan-daang kilometro, sa Iloglunti, para lang pumunta sa pangunahing lungsod para bumili ng gamit. Nanay, nagsisinungaling ka ng walang ensayo. Ano ang ginawa mo? Ano iyon? Tadyang, nagising ako ng alas 4 kaninang umaga at nilaga ko sila. Itong crappy training camp na ito, malamang masama ang pagkain. Paano mo natagpuan itong lugar mula sa estasyon ng timog ng pangunahing lungsod? Wag na lang. Itong crappy subway sa pangunahing lungsod, walang manual ticketing counter. Puro scan lang ng QR code. Pagkatapos kong mag-scan, pina-check ako kung saang linya dapat lumipat. Nagtanong ako sa 7 o 8 tao at sumakay ng 2 maling bus. Bumaba ako ng subway at ang GPS puro sinasabi sa akin na pumunta sa silangan. Paano ko malalaman kung saan ang silangan? Naglibot ako ng matagal bago ko natagpuan itong gate. Tara, ihahatid kita sa hotel, malapit sa eskwelahan. Mag-check-in ka, pwedeng maligo at magpahinga magdamag. Hindi ako pupunta. Puro paltos ang mga paa mo. Ilang paltos, walang problema. Noong araw, noong ako'y nakikipag-away para sa teritoryo, tatapak ako sa bubog at hindi man lang kukurap. See? Na-deliver ko na ang gamit. Kailangan ko nang umuwi. Bumili na ako ng ticket para sa gabi sa high-speed train. Bakit ka nagmamadali? Kailangan kong umuwi para bantayan ang tatay mo. Ang tatay mo hindi pa ganap na gumaling. Si Tommy at ang mga kasama niya, puro clumsy. Baka mahawa siya. Ikaw, bumalik ka at gawin mo ang mga problems mo. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa pintuan. Pumayat ka. Tulad noong una ginawa mo para sa akin. Ang init ay sobrang taas. Nasunog. Malamang mapait. Ubus na ang tadyang. Oras na para mag-solve ni problema. Ikaw ba ay hindi uminom ng gamot? Nakakatakot ang mga mata mo. May bumabagabag ba sa iyo? Wala. Napagtanto ko lang. Ang bilis ko sa pag-solve ng problema ay masyado pa rin mabagal. Lahat ay nauuna. Kailangan kong pilitin ang sarili ko na bumilis upang isara ang agwat sa bilis. Upang mauna, malagpasan ang lahat ng kalaban. Nasa tuktok ng huling kompetisyon. Para sa special test ngayong linggo,
kasama ang mga nauna. Sa pangkalahatang ranggo ng pinagsama-samang score, una, si Chloe. Ikalawa, si Liam. Ikatlo, si Mia. Hoy, Kevin. Sa mga nakaraang linggo, ganito na lang. Sila ay nagpapalitan sa tuktok. Kahit ilang problema ang gawin natin, hindi tayo makahabol. Tama, di ba? Hindi sila matalo? Kalimutan ang pangkalahatang ranggo. Para sa huling tanong na ito, sina Chloe at Mia lang ang nakakuha ng perpektong marka, 7 puntos. Ngunit ang kanilang mga solusyon ay magkasalungat. Si Mia ay gumawa ng isang napakalaking sistema ng generating function. Gamit ang algebra, pinilit niya ang ekstremo. Walang pagkakamali, walang kapintasang lohika. Hindi gumamit ng algebra si Chloe. Diretso sa espasyo, gumawa siya ng isang modelong polyhedron. Gamit ang coloring method mula sa graph theory, pinatunayan niya ang ekstremo. Napaka-elegante. Salamat. Ang ganda ng coloring method mo. Pero sa hakbang 4, nalaktawan mo ang isang verifikasyon. Kung makakakuha ka ng isang mahigpit na grader, mawawalan ka ng 1 puntos. Dahil alam kong ang pahayag na iyan ay ganap na totoo. Ang pagsulat ng proof ay sayang sa oras. Ang pag-alam at pagsulat nito ay magkaibang bagay. Kung isinulat ko iyon, wala akong panahon para sa huling 2 problema. Kaya, nagsasapalaran ka ng 7 puntos. Sa intuition, Ang solusyon mo ay 7 pahina ang haba, at ang pagsusulit ay mayroon lang 4.5 oras. Masyado kang mabagal. Hoy, kayong dalawa, kapag nagtatalo Chloe, Ano? para sa mock exam bukas ng hapon, susubukan ko, bago ang algebra, magdagdag ng geometric construction, para pasimplehan ang mga kalkulasyon. Panoorin kung paano ko pagbubutihin ang armored vehicle. Saka natin makita bukas kung sino ang unang mag-ayos ng kanila. Si Mia at ako hindi pa rin kami magkasundo. Pero nagsisimula na kaming gamitin ang mga paraan ng isa't isa para malaman ang sarili naming kahinaan. sa pagitan naming 3 at ng pang-4 na pwesto, lumaki ang agwat. Huwag munang magdiwang. May 2 pang round na natitira. Sige, ituloy lang natin. Tingnan mo. Kahit na para sa akin ay boring. Kailangan mong malaman ang sinasabi ng mga tao sa likod mo. Hindi ko alam kung saan nila nahukay itong lumang balita mula 10 taon na ang nakalipas tungkol sa tatay ko na nakipag-away at ikinulong. Nalaman pa nila na kalahating buwan na ang nakararaan sa auto repair shop. Siya ay binugbog at naospital. Isang batang lumaki sa ganitong kapaligiran ng pamilya. Kahit gaano katalino sa matematika, karapat-dapat ba talaga siyang magsuot ng uniforme ng koponan na may pambansang watawat upang kumatawan sa Olympia sa kompetisyon? Kaya pala siya napakalamig dahil sa kanyang pinagmulan ng pamilya.
koponan ng Olympia ay dapat mangailangan ng pagsisiyasat sa background. Sa ganyang background, hindi ba dapat siya automatikong madiskwalipika? Mabubuting marka ay hindi nangangahulugang mabuting pagkatao. Iminumungkahi ko na imbestigahan natin ito. Nabasa ko na. Hindi ka galit. Pipikilin ba sila ng pagiging galit? Hindi. Pero kung sumabog ito, maaaring ang opinyon ng publiko ay maglagay ng presyon sa coaching staff. Kung ang coaching staff, dahil lang sa isang blog post, ay diskwalipikahin ako, kung gayon ang koponan ng Olympia, ay hindi karapat-dapat salihan. Chloe. Palagi kong inakala na baliw ka. Ngayon sigurado ako. Wala ka man lang, mga nerbiyos ng tao. Ang tatay ko ay gumawa na ng kanyang desisyon para sa akin. Ngayon, turn ko na. Alis na ako. Anong ginagawa mo? Ang mga patakaran ng pagpili ay pampubliko ang mga marka. Si Chloe ay kasalukuyang nasa unang ranggo. Kung kinukuwestiyon mo ang kanyang mga kwalifikasyon, manatili sa mga patakaran at mga puntos niya. At bukod doon, wala itong kinalaman sa matematika. Henyong Liam, nagsalita na. Tama si Liam. Sa mga math competition, talino lang ang kailangan. Hindi sa pagpili ng huwaran. Ginamit niya ang kanyang utak para makakuha ng perpektong puntos, kaya bakit siya dapat magdusa para sa nakaraan ng kanyang mga magulang? Dapat nasa study hall ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat nakialam. Ito'y magdadala sa iyo sa gulo rin. Hindi ako nakialam. Masyado lang akong maarte sa kalinisan. Masyadong maarte sa kalinisan. Hindi ko kayang tiisin ang mga tao sa math forum na pinag-uusapan ang mga walang kwentang bagay na walang kinalaman sa matematika. Liam, Hmm. ang dahilan mo ay sobrang pangit. Talaga? Oh. Pero, salamat. Walang anuman. Sa halip na magpasalamat, dapat mong tapusin ang ngayong gabi na pagsusulit sa algebra ng maayos. Siya nga pala. Kung magulo ang isip mo dahil sa isyong ito, at ako ang mag-first place, ang nakapin na post na iyon ay magiging sobrang nakakahiya. Ang opinyon ng publiko ay naayos na. Tungkol sa iba pa, aayusin natin ito sa pagsusulit. Ang ikalawang round ng seleksyon ay tapos na. Ang round na ito, ang nangungunang tatlong pwesto ay ang sumusunod, Mia, Chloe, at Liam. Susunod, ang ikatlong round ng seleksyon ay magiging mas matindi. Ang ikatlong round ay interview at debate, kasama ang teamwork. Ang teamwork ay grupo ng dalawa. Magtutulungan upang makumpleto isang malaking comprehensive project. Ang gawain ay nangangailangan ng pagkumpleto sa loob ng 12 oras. Ang unang grupo, Chloe at Liam. Ilalagay ang una at ikalawang pwesto mula sa nationals sa iisang grupo. Kawili-wili. Professor Cruz, makatarungan ba ang pagpapangkat na ito? Sila ay mula sa iisang koponan ng estado at may mas magandang samahan. Ang seleksyon ay tungkol sa resulta. Ang samahan sa proseso ay isa ring anyo ng kakayahan. Ikaw ang unang bahagi, algebra at number theory. Ako ang pangalawang bahagi, combinatorics at geometry. Paano ang koneksyon sa gitna? May key transformation na kailangan isalin ang algebraic results sa geometric language. Pagkatapos mong matapos, ibigay mo sa akin.
Mag-iwan ng magandang connection point, at ako na ang magkukonekta. Si. Tapos na ang bahagi ko, ikaw naman ngayon. Mahigpit na derivation, malinaw na konklusyon. Perpektong connection point. Magaling. Sige, ituloy mo. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Simpleng tubig lang ayos na. Okay, alam ko. Profesor, ang aming papel sa pagsusulit ay 100% kumpleto. Kami ang unang nagbasa. Mabuti. Bukas ay ang final selection. Kayo dalawa, kailangang maging handa. Ang ika-4 na round ng seleksyon. Ito na ang huling laban. Written test lang. 6 na tanong. 5 oras. Ipasa sa ika-6. Magsimula na tayo. Ito ay hindi isang standard na tanong sa kompetisyon. Ito ay isang ganap na open-ended na problema sa proof at construction. Walang standard na sagot. Kung magagawa mo lang itong itayo at kung ito ay tama. Itinapon ko na 4 na plano ng konstruksyon. Napakalapit. Laging napakalapit. Ang logical chain ay mahigpit na nakabara. Hindi ko alam kung bakit. Sa matinding tahimik na may presyon. Biglang pumasok sa isip ko ang yung auto repair shop ng tatay ko. Arthur, itong gearbox ay ganap na nakajam, hindi mabuksan. Lintik, kung mas pinalo mo, lalong lalala. Anong gagawin natin? Tingnan mo, kapag hindi gumana ang isang paraan, huwag mong pilitin. Gamitin ang ulo mo, humanap ng pivot, ilipat ang puwersa sa ibang lugar, at ang buhol ay natural ng kakalas. Paano kung hindi natin pilitin sa loob ng orihinal na istruktura sa halip ay magdagdag ng auxiliary structure upang ilipat ang conflict? Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa pag-apply ng mga formula. Ang entry point na ito, ako mismo ang nakahanap. Salamat. Nalutas mo ang ika-6 na problema? Nalutas ko. Anong paraan ang ginamit mo? Nagdagdag ako ng auxiliary structure upang ilipat ang conflict. Binago mo ang istruktura ng problema sa gitna ng gawain? Nang hindi gumagamit ng anumang umiiral na teorema. Wala akong mailalapat. Kailangan kong gumawa ng sarili ko. Ang unang 5 lang ang nalutas ko. Ang ika-6, wala akong nakuha kahit pahiwatig. Ganoon din kay Mia. Chloe. Akala ko dati magkapareho tayo. Pero ngayon napagtanto ko iba tayo sa matematika. Paano? Gumagamit kami ng mga kasalukuyang kasangkapan. Pero ikaw, kaya mong gumawa ng mga kasangkapan. Masyado pang maaga para sabihin. Hintayin natin ang resulta ng pagsusulit na lumabas muna. Tapos na ako. Chloe, pumunta sa silanganing isla at ibalik ang kampyonato. Talaga.
Tara na, kalahok bilang isa mula sa koponan ng silangan niya. Susunod, makikilala natin ang mga kakaiba mula sa buong mundo. Sa wakas hindi ko na kailangan ipaliwanag sa sinuman kung saan ako nanggaling. Hoy, tatay. Nakapasok ako sa kuponan ng silangan niya. Unang pwesto. Kakatawanin ko ang kuponan ng silangan niya sa silanganing isla para sa internasyonal na olimpiyada. Talaga? Pupunta ka sa ibang bansa para makipagkompetensya? Mga lalaki, narinig niyo ba yon? Nakapasok ang anak ko sa koponan ng Silanganiya. Aalis ng bansa para makipagpaligsahan. Isabit ang bandila. Sige, tara na, mga lalaki. May inihanda ka ng bandila. Kalahating buwan na ang nakalipas. Inihanda ko na ito. Nagprint pa ako ng mga poster. Naghihintay lang sa araw na ito. Mahal, alam mo ba kung ano ang sabi ng bandila? Anak ng may-ari ng tindahan Chloe nakapasok sa koponan ng Silanganiya. Magpa-maintenance dito at makakuha ng 20% diskwento. Pwede ka bang maging normal minsan? Ano ang hindi normal? Siya ang anak ko. Ipinagmamalaki ko siya. Sulitin ang pagkakataon. Alam mo? Chloe, magtagumpay ka sa kompetisyon. Hihintayin ka namin ng tatay mo. Tapos na ang domestic competition. Ngayon, tututukan natin ang international stage. Patungkol sa analysis ng IMO question type, natapos ko na ito, kabuuang 123 pahina. Bago tayo umalis, sasabayan kita. Well, bukas sa cafe, ikaw ang taya. Ang kape mo ay lagi kong sagot. Alam ko, ang pagsasabi ulit ito, bawat pagkakataon ay nagpaparamdam na maseremonyal. Parati kang nagsasalita ngayon. Siguro. Nakuha ko sa'yo. Kayong dalawang henyo ay magkasamang nagre-review. Magpo-focus ako sa mga kahinaan ko. Para sa 6 sa koponan ng Silanganiya. Subukan nating lahat na manalo ng medalya. Umhum. Tara na. Amo. Andito na ako. Bawat hakbang na isusulat ko ngayon ay hindi lang kumakatawan sa akin. Ikaw si Chloe. Ako iyon. Nakita ko ang mga resulta mo sa domestic competitions. Ang approach mo ay medyo kawili-wili, pero sa huli, domestic level lang. Ang international arena ay nagtitipon ng mga top talents mula sa iba't ibang lugar. Ang manalo ng gintong medalya ng Olimpiada ay mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Huwag kang magyabang. Palagi kong ginagamit ang pinaka-epektibong algebraic approach sa pag-solve ng problema. Kumpara sa iyong constructive methods na pa-flash, mas practical ito. Magkaibang pamamaraan lang sila, walang superior sa isa't isa. Oo, kilala ko siya. Noong isang taon, runner-up ng APMO, si Crystal Park, siya ay etnikong Chino. Napakalakas niya. Core player ng koponan ng Tangway ng Puno. Alam mo ba ang impormasyon ng mga manlalaro mula sa ibang bansa? Mula sa materyales ni Professor Cruz. Sa kanila, mayroon bang tunay na delikadong kalaban? Lahat sila malakas. Pero kung kailangan pumili ng isa, ito ang kapitan ng koponan ng Silanganing Isla, champion ng amo ngayong taon, si Kenji Sato. Noong isang taon, na-miss niya ang perfect score sa isang proof step lang. Sabi nagsanay siya ng isang buong taon dahil doon. Natatakot ka sa kanya? Hindi ako natatakot kanino man. Pero siya ay isang kalaban na sulit na asahan. Lahat, manatiling kalmado, bitawan ang mga distractions, at gawin lang ang iyong makakaya. Ito ang pinakamahirap sa mundo na kompetisyon sa matematika, na may perpektong marka na 42. Para sa bawat tanong, ang solusyon ay dapat malutas sa mismong oras. Ang huling tanong ay napakahirap. Hindi ako maglakas loob na ipalagay na makakakuha ako ng perpektong marka, pero ibinigay ko ang lahat ko, isinulat ko bawat hakbang ng derivation na kaya ko, at walang pagsisisi. Ang bronze medal ay napupunta kay Mia Jones mula sa Silanganiya. Ang silver medal ay napupunta kay Liam Davis mula sa Silanganiya. Ang gintong medalya na may pinakamataas na marka, isang perpektong marka na 42, ay napupunta kay Chloe Smith mula sa Silanganiya.
Nagawa ko ito. Para sa silanganiya, para sa aking sarili. Ang galing ni Chloe. Number 1. Sa buong mundo. Bakit ang bagal ng bus? Dapat nasa rito na ito ngayon. Darating na. Binabati natin si Chloe, anak ni Arthur, sa pagkakamit ng perpektong iskor na gintong medalya, number 1 sa mundo. Nagdala ng karangalan sa silanganiya. Chloe, Bakit ka umiiyak? Hindi ka ba nahihiya sa harap ng iba? Ligtas kang nakauwi, mahal ko. Yun ang mahalaga. mabuti naman at nakauwi ka. Ipinagmamalaki ka ni tatay. Mahal ko? Ang tagal mong nawala. Nakain ka naman ng maayos? Ang hirap ng pinagdaanan mo. Nanay, ang saya ng pagkain ko. Hindi ako pagod. Ito ang kauna-unahang world champion mula sa ilog lunti natin. Nagdala ng karangalan sa silanganiya. Nagpasigla sa atin. Sobrang proud. Tatay. Nanay, ito ang gintong medalya mula sa World Math Olympiad. Hipuin ninyo. Ang galing ninyong dalawa. Nanay at tatay. Ang gintong medalya na ito ay pag-aari ng ating pamilya. Kalahati nito ay galing sa paglutas ng problema araw at gabi at sa pagtitiis at pagpupursige. Ang kalahati pa ay mula sa inyong walang kondisyong suporta na nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Walang magandang kakayahan si tatay. Hindi nakapag-aral. Pero ang galing ng anak ko. Humarap siya sa mundo at nanalo. Ang aking mahal ay hindi lang umalis ng Ilog Lunte, kundi napunta sa buong mundo. Mula sa maliit na ilog lunti hanggang sa podyum ng mundo. Sa unahan ay ang kaluwalhati ang hinahabol ko. Sa likod ko ay laging ang tahanan. Narinig ko mula sa mga kapitbahay at sa mga guro na kung mananalo ka ng gintong medalya sa Math Olympiad, ang mga nangungunang universidad ay tatanggapin ka ng diretso. Hindi na kailangan ng entrance exam. Pero wala pa akong natatanggap na mula sa kahit anong universidad admission letter. Huwag kang ma-stress. Ang galing mo. Darating din yan. Hahayaan na kita. Sino yan? Si Chloe ba ito? Ang imbitasyon sa pagbasok na ipinadala namin sa iyong email? Nakuha mo ba? Oo, nakuha ko. Chloe, itong imbitasyon ay talagang kahanga-hanga. Galing ito sa isang nangungunang personalidad sa komunidad ng matematika ng Silanganiya, isang Fields Medal nominee, Professor Miller. Siya mismo ang pumili at nag-aproba nito para sa iyo. Salamat. Chloe, ang mga pintuan ng luntiang tanawin ay laging bukas para sa iyo. Paumanhin. Salamat. Sino yan? Sandali lang. Sino yan? Universidad ng Luntiang Tanawin. Sandali lang. Sino yan? Chloe, kailangan mo talagang magpahinga. Pasensya na doon. Sandali. Chloe, mayroon na tayong mahigit 30 media outlet ngayon. Tuloy-tuloy ang tawag ng telepono. Sigurado ka bang ayaw mong sumagot sa alinman? Ginoong Wilson, maliban sa State Network at Star Education Channel, pakitanggihan lahat ng iba. Chloe, paano mo nagawang makapasok sa luntiang tanawin sa 16 na taong gulang pa lang? Pagsasagot ng mga problema. Maari ka bang maging mas tiyak? Sa paya na salita. Pagsasagot ng maraming problema. Sa mga lugar na walang nanonood. Sa mga oras na hindi dapat sa sarili kong paraan. Sa tingin mo ba ang iyong tagumpay ay maaaring ulitin? Hindi. Dahil ang landas ng bawat isa ay iba-iba. Ang aking landas ay, kapag sinasabi ng iba hindi mo ito kaya. Pinatutunayan sa pamamagitan ng mga resulta na sila ay mali. Sa tingin mo ba ang iyong pinagmulan ng pamilya ay makakaapekto sa iyo? Ang aking mga magulang ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang walang backup ay isang talento.
Anong ibig mong sabihin? Dahil alam ko kakaunti ang aking mga pagkakataon. Bawat hakbang, hindi ko kayang sayangin. Hindi ba iyon isang pagsisisi? Hindi. Ito ay panggatong. Naniniwala ako kapag naipalabas na ang palabas, walang maglalakas loob na manira o magtanong sa aking mga magulang. Oh, Beatrice. Tingnan mo ito. Itong pader natin ay lalong nagiging mahalaga. Pwede bang huwag mong tawaging mahalaga para dito? Paano ko ba dapat ilarawan? Tawagin mo itong bunga ng ating pagpapalaki. Sa'yo o sa akin? Siguradong hindi ikaw. Bukod sa pagdala sa kanya sa tattoo parlor, ano pa bang nagawa mo? Iyon. Ang tinatawag nating komprehensibong edukasyon. Hindi mo nga alam kung paano i-spell ang well-rounded, di ba? Hindi ko kailangan malaman kung paano isulat iyon. Basta alam ng mahal ko kung paano. Tatay, bakit ka huminto sa paninigarilyo? Paano mo nalaman? Nararamdaman ko. Bakit ka huminto? Walang dahilan. Dahil pupunta ka sa luntiang tanawin, kami ng nanay mo ay dadalaw minsan. Sa campus ng kolehiyo, kung mabaho tayo sa usok, ay hindi magandang tingnan. Tatay? Huh? Sa totoo lang, hindi mo na kailangan huminto. Ang luntiang tanawin ay hindi bawal ang usok. Hindi ako huminto para sa luntiang tanawin. Huminto ako para sa'yo. Kukunin ko na ang mga pinggan. Itong pader ay mas maganda kaysa sa pader ng karangalan ng alinmang nangungunang universidad. Totoo iyan. Dahil bawat isa sa mga nakadikit dito ay nagdadala ng natatanging init ng ating pamilya. Dito. Ang ganda. Arturo, naglalakad ka na sabay ang braso at binti. Hindi. Medyo masikip ang sapatos ko. Hoy, nandyan na. Pagpaparehistro ng bagong estudyante. Ano pangalan mo? Chloe. Chloe. Yung naka-perfect score sa IMO? Chloe? Chloe. Ikaw si Chloe, di ba? Oh, nandito ka na sa wakas. Para sa IMO problem number 6, yung topological construction, nagkaroon ako ng ilang PhD students na nag-aaral niyon sa loob ng isang buong linggo. Kumusta, Professor Santos? Kumusta? At itong dalawa? Sila ang mga magulang ko. Oh, Ginoong Reyes. Ginang Reyes. Salamat sa pagpapalaki ng napakahusay na anak na babae na may ganitong integridad. Chloe, ikaw ang karangalan ng luntiang tanawin at gayon din ng komunidad ng matematika ng Silanganiya. Sobrang proud kami. Walang anuman. Masyado kayong mabait. Ang galing ng batang ito. Siya lang ang gumawa ng lahat. Nagpapakumbaba ka. Nanay at tatay, kayo pumunta sa hotel na nabook natin at magpahinga. Ako na bahala sa enrollment at kapag tapos na ako, hahanapin ko kayo. Aalis na kami para hindi ka na istorbohin. Tawagan mo kami kung may problema. Tara na. Aalis na kami. Nandito na ako. Kararating ko lang. Hihintayin kita sa library. Pumasok ka rin sa luntiang tanawin? Departamento ng Physics. Noong nakaraang linggo, Bakit hindi mo sinabi sa akin? gusto kitang sorpresahin. Ayun ka pala. Departamento ng Physics. Akala ko mananatili ka sa matematika. Gusto kong makita kung ano talaga ang kayang ipaliwanag ng physics sa realidad. Ikaw sa teorya, ako sa eksperimento. Pwede tayong mag-compete ng magkasama. Kaya, si Henyong Liam ay nagpaplanong lumipat ng larangan at patuloy na makipag-compete sa akin. Hindi ako maglalakas loob. Sa matematika, sumuko na ako, pero dahil lumipat ako ng larangan, kailangan ko ng bagong layunin. Anong layunin?
5 taon. Sa loob ng 5 taon, tingnan natin kung sino ang mag-publish ng unang independenteng papel sa isang nangungunang internasyonal na journal. Anong pusta? Ang talunan bibili ng pagkain habang buhay. Liam, nakaplano na lahat. Nambobola ka. Sa 18, sa Taglagas. Sa kampus ng Luntiang Tanawin. Lahat ay nagsisimula pa lang.